Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Paunang mensahe po ninyo ay transformation. So, napakagandang pagbabago ang napipintong mangyari sa buhay ninyo. Napaka-positibo ng vibe na lumalabas sa card na to. May araw, colorful. So, this is very vibrant. So, parang sinisignify nito yung kung gaano kaganda ang mga pagbabagong maaring mangyari sa buhay ninyo, no? So, what else? We have career. Maaring isa sa mga magkakaroon ng magandang shift dito is your career. So, siguro maglilipat kayo ng karera. You're going to, to tread towards a different career path sa ngayon, Libra. And this is a big change, para sa inyo. So, siguro parang magsusubo kayo dito ng career na wala sa hinagap ninyo, kumbaga, pero nakikita ninyo sa ngayon na this opportunity is very promising, kaya maaaring mag-change career kayo at this time. So, we have fertility. Ayan. So, probably, ang iba rin sa inyo, maaaring buntis, or maaaring manganganak na, Posibleng ganon ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Libra. So, congratulations to that. Kasi maaari din na matagal nyo nang minamanifest, ang magkaroon ng baby. So, congratulations. So, tignan natin kung ano pa ang sitwasyon. So, we have Black Tourmaline. Protect your energy, Libra. Protect your energy. Kasi, maaaring maraming mga tao sa paligid ninyo. Ang alam nyo na, medyo siguro baka merong low vibration, marites, marisol, maaaring mga ganon. Or posibleng mga mambubudol, scammers, manloloko, liars, maaaring may mga ganon tao sa paligid ninyo. Kaya protect your energy, protect yourself from those kind of people, At one way then of protecting yourself or protecting your energy is to choose the people na inaano ninyo, pinakikisamahan or kinakausap, something like that, piliin ninyo yung mga happy people, piliin ninyo yung mga positive thinking people, at as much as possible, iwasan ninyo yung mga low vibration people tulad na lamang ng mga manloloko, mga mambubudol, 'di ba? Mga sinungaling, mga marites, marisol, yung mga ganon, so what else? We have Unakite, live in the now. Ayan. So, napakagandang reminder din ito para sa inyo na live in the now kasi it's impractical to spend your time, 'di ba? Pagkagastusan nyo pa ng oras at atensyon yung kung ano ang nakalipas na, kung ano ang nakaraan na, at saka kung ano yung parating. Because we don't even know, then hindi rin natin alam, hindi ba, kung ano ang parating, 'di ba, sa buhay natin. Hindi rin natin alam ano ang mangyayari mamaya, bukas, sa makalawa, 'di ba? At saka yung nakaraan na, wala na din tayong magagawa dyan because tapos na ang mga pangyayaring yon. Kaya, ang best na gagawin is mag-focus talaga tayo sa kung ano ang meron sa ngayon. Let's embrace kung ano yung mga nangyayari sa ngayon, ano yung mga nag-unfold sa buhay natin sa ngayon. Present moment, present time. Okay? Kasi ngayon, marami tayong magagawa. Marami tayong pagbabagong magagawa. Marami tayong adjustment na pwedeng gawin sa ikakabuti ng ating kalagayan. So, we have selenite. Clear the clutter. That is one way also of protecting your energy. Maaring ang iba sa inyo maraming kalat, sa inyong paligid. Maraming kalat siguro sa inyong physical space, sa living space ninyo. At saka hindi lang yan, maaring sa sarili ninyo. Maybe there are negativity, negative thoughts, feelings, and emotions that is part of clearing, the clutter. Kasi basura yan sa buhay natin, yung mga negativity na yan. Okay? So, now is the time siguro na
kailangan na ninyong linisin, no, ang sarili ninyo. Linisin ninyo ang paligid ninyo, yung isip at ang damdamin ninyo, no? So that walang makasagabal kumbaga, no, sa pagdating ng mga mas marami pang blessings, no? When you clear the clutter, you are releasing something sa buhay ninyo, hindi ba? Kaya, you are also making room sa sarili ninyo at mas marami kayong binibigay na space para sa mga bagong bagay, sa mga bagong experiences na paparating. So, we have 8 of voices. Ngayon, so Libra, maybe ang negative thinking ito no? This is illusion. This is negative energy na maaaring yan ang iniisip ninyo sa ngayon. Maaaring nagna-negative thinking kayo sa ngayon. Feeling ninyo siguro wala kayong power na gawin ang gusto ninyong gawin. Maaaring dito kayo nang gagaling. Maaaring in the recent past, ganito ang energy ninyo, no? Kasi meron tayong transformation energy. So, most likely, ito yung babaguhin ninyo. You are going to come out of this energy at since we have cleared the clutter energy, then so most likely ito talaga ang babaguhin ninyo. Ito yung tatanggalin ninyo sa buhay ninyo. Ito yung i-release ninyo, no, na pakiramdam. Kasi maaaring you are feeling powerless, no? Maybe you are feeling kulang kayo. Yung parang ganon, parang siguro iniisip ng iba sa inyo, hindi ako makaka-move forward sa buhay ko. Hindi ko magagawang isa katuparan ng mga pangarap ko or yung makamit ko mga goals ko because I'm not good enough. Maaaring may ganon kayo, no? But that is just an illusion. That is just what you are thinking, pero the reality is not, diba? Hindi yon ang totoo. Kasi ang totoo, lahat tayo may kakayanan. Lahat tayo may talents, skills, and gifts, no? Tignan nyo na lang, Libra, kung kaya ng ibang tao na magtagumpay, kaya nyo din yan. Maraming tao sa paligid natin ang nagtatagumpay in their own way, and tayo din, kayang-kaya din natin. Ikaw din, kayang-kaya mo din magtagumpay in your own way. Kasi, lahat tayo, bawat isa sa atin, binigyan ng Panginoon ng talents, skills, and gifts na yun ang magiging kapital natin sa pagtupad ng ating mga pangarap. Yun ang magagamit natin sa pagtupad ng mga goals natin. Yun ang magagamit natin para mangyari, no, yung mga minimithi natin o yung mga heart's desires natin, 'di ba? Kaya wag ninyong isipin na you are not good enough because we are all good enough. We are all amazing. We are all magnificent. We are all good enough. Okay? So, tignan natin kung ano pa. We have 9 of voices. Ayan. So, mayroong mga sitwasyon talaga dito na parang nai-stress kayo, and that could still be related to this 8 of voices energy, no? At ang 9 of voices, 9 represents endings, no? Ang ibig sabihin ng 9 is ending. When there is ending, there is beginning, 'di ba? May nagtatapos dahil merong magsisimula. And it feels like to me na kung ano ang sitwasyon ninyo dito sa 8 of voices, yun ang tatapusin ninyo kasi we have transformation energy, we have the clear the clutter energy. So lilinisin mo yung isip mo dito. There will be epiphanies, or there will be clarity of mind, or siguro merong mga inspiration or information kayong matatanggap dito na maaaring yun ang makapag-push sa inyo para baguhin ninyo ang inyong mindset, para baguhin ninyo ang inyong sitwasyon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have 7 of inspiration. Ayan. So, dito naman sa 7 of inspiration, maaaring maganda ang tinatakbo ng inyong trabaho, negosyo, or kung ano man ang focusan ninyo in the past. Pero siguro na-intimidate kayo dito ng ibang tao, no? Maaaring dahil sa kainggitan sa'yo ng maganda ninyong
posisyon sa trabaho or siguro estado ninyo sa buhay, maaring yan ang nakaapekto sa inyo. Kasi maaring may mga tao ditong out of inggit, maybe they are making stories, manufacturing stories about you na hindi totoo. Nagfe-fake news siguro yung mga ganon, no? Kaya maaring yun ang na-intimidate kayo, naapektuhan kayo in a negative way. But, yung tatlong energies na to, feels like you are going to come out of that situation. You're putting an end to that, no? Kasi magbabago, babaguhin mo na ang inyong sitwasyon sa ngayon, which is really promising, no? Very good na magkakaroon kayo ng positive mindset na sa ngayon instead of putting this in highlight sa buhay ninyo, hindi ba? So, good luck, Libra. Thank you for watching. Love and light. Namaste.